Magandang umaga po sa ating lahat. So, ngayong umaga ay muli tayo ay magkakaroon ng devotion. We're going to ponder upon the Word of God before we start our day. And so, let's pray. Lord, napakabuti mo. Salamat po sa kabutihan mo. Prepare our hearts and mind, O God, para sa aming devotion. Naway masalo namin ang biyayang kalakip nito. Salamat, Ama, sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, our devotion is found in 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 3. Basahin ko po. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Verse 2, idalangin din ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal. Verse 3, ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. So, sa observation, ang mabuti at nakakalugod sa Diyos ay kapag ang mga tao ay dumudulog, okay, ng kanilang mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat sa Diyos para sa lahat ng tao. So, hindi para sa sarili lamang. Okay? Pangalawa, kapag dinadalangin ang mga pinuno o may kapangyarihan, okay, upang makapamuhay, okay, ng mapayapa, makadiyos at marangal tayong lahat. So, dito natin kukunin or pupulutin ang ating devotion. So, sa ating application, nalulugod ang Diyos kapag tayo, ang mga tao, ay sa Kanya dumudulog ng ating mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. If we're going to dissect it or isa-isahin natin, ang una ay kapag tayo ay dumudulog ng kahilingan ng lahat ng tao. Okay? Kung kahilingan yung kahilingan ng ibang tao ay tinutulungan natin sila na dumulog sa Diyos para ipagkaloob yon. Kumbaga, tinutulungan natin yung iba na merong pangangailangan, merong kahilingan na dumulog sa Diyos. Okay? Pangalawa, panalangin para sa lahat ng tao. So, we are talking to God on behalf ng iba. Okay? Kung sis, brother, kapatid, sama mo naman ako sa prayer mo. Okay? Diba? Pag may nanghingi na ganon, huwag natin kakalimutan sila na isama sa ating mga panalangin. Okay? Pangatlo, pagsamo para sa lahat ng tao. Pagsamo, when we say pagsamo, yung ito talaga yung humihingi tayo ng awa, okay? Habag ng Diyos sa atin, sa ating mga kapatid. Lord, siguro pag may humingi ng kagalingan, okay? Kasi matindi yung sakit na pinagdadaanan. So, tayo ay magsusumamo sa Diyos. So, tutulungan natin sila. Tayo din ay makisumamo, okay? Kung siya ay nananalangin, sumama tayo sa panalangin. Isama natin siya sa ating pagsusumamo. Makisumamo tayo sa Diyos, magsumamo tayo sa Diyos na siya ay pagalingin sa kanyang sakit. Okay? Pangapat, pasasalamat para sa lahat ng tao. So, imbis na mainggit tayo, kasi 'di ba, usually normally nararamdaman mo 'yun, yung buti pa siya, 'di ba? Nasasabi natin. Pero sabi niya dito, kapag tayo ay nagpapasalamat para sa lahat ng tao, tayo ay nakikiisa sa kanyang kasiyahan. Okay, masaya tayo na masaya siya, na nagtagumpay siya sa kanyang buhay.
So, even tayo ay magpasalamat. Just like Paul, yun yung mga laman ng sulat niya sa mga churches, okay? Thessalonica, Corinthians, saan ba yung mga sinusulatan ni Apostle Paul? Sabi niya na nagpapasalamat siya at nagagalak siya para sa kanila. Okay? Yun yung mga sinasabi ni Apostle Paul sa kanila. So, sana maging tayo ay kagalakan din natin ang kagalakan ng ating mga kapatid. Okay? So, sa verse 2, sabi niya, kapag dinadalangin ang mga pinuno o may kapangyarihan, tayo'y mamumuhay ng mapayapa, makadiyos at marangal. Okay, so damay din tayo kapag umayos or gumaling yung mga namumuno sa atin, ay madadamay din tayo kapag umunlad yung ating pamayanan. So, we should stop grumbling, complaining, criticizing our government officials or leaders or elected officials kasi tayo ang bumoto sa kanila. Sabi nga sa Word of God na actually tayo naman ang nagboto sa kanila at lahat ng nakaupo, nanalo, kay magaling o hindi magaling, ang Diyos ang naglagay sa kanila doon. So, kailangan natin silang irespeto. Huwag natin silang babastusin, huwag natin silang mumurahin. Dapat inaano natin sila, sinusuportahan natin sila sa kanilang mga programa. Okay, so instead, we should start praying for them that the Lord will give them wisdom to lead, okay, sa atin, and tulungan sila in managing our resources, bigyan sila ng karunungan paano i-manage yung pera ng ating barangay, ng ating city, para umunlad ang ating bayan or ating syudad at bansa in general, okay? So, when we say managing resources kasi, sana hindi sila masilaw, okay, sa pera. Marunong sila ano yung mga priority projects, ganun, di ba? Isama natin yun sa panalangin natin na hindi din sila madaya, maloko ng mga supplier, mga contractor. Kasi minsan akala natin na kinukurap or kinukuha nila, binubulsa nila yung pera. Pero minsan, actually, is naluloko din sila ng mga supplier. Although gusto nilang mamuno ng maayos, minsan may mga ganun na pagkakataon. So, idalangin natin, okay, na ipakita ng Diyos na sila ay nadadaya at hindi sila madaya. Okay? And so, kung ang ating pamayanan ay hirap na hirap, maybe it's not just that our leaders are corrupt. Maybe we are also at fault why they do what they wanted. Or maybe because it's what we are asking or demanding. Have we ever prayed for them, yung ating leaders? Okay? Praying for wisdom, good health, good governance, okay? If not, we should start praying for them. With this, we are helping our leaders and our city and our country as well. Okay? So, panalangin natin sila na mapamunuan nila tayo ng maayos. Sabi ng ating devotion ngayon, ay nalulugod ang Diyos kapag tayo ay dumudulog sa Kanya sa pangangailangan, panalangin, pagsusumamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Meaning, we are no longer asking God for just ourselves. Pagkain natin araw-araw, daily bread, okay, good health, makapag-aral yung anak natin, yung trabaho natin, maging maayos, at iba pa, okay? But for all, okay, including our leaders. So, ang dalangin na natin ngayon ay para sa lahat, hindi na lamang para sa sarili natin.
Kasama na din ang leaders natin ngayon. Okay? So, matured Christians are no longer praying for themselves alone. But we should include po yung lahat. Okay? We are no longer praying for survival. Okay? Only but for all dahil naniniwala tayo ng Diyos ang may control ng lahat. Kayang ibigay ang mga pangangailangan nating lahat. Besides, kapakinabangan din sa atin kapag pinagpala ng Diyos ang ating mga pinuno, ating mga leaders. We should start praying for everybody. In short, we need also to know their needs. Siyempre, paano naman nating panalangin sila kung hindi man lang tayo nakikinig sa balita? Ano na yung problema ng ating pamayanan? Pagtaas ng presyo ng bigas, ng oil, and so on. Okay? Remember that there is also power in number. Okay? Kapag tayo ay nagkaisa na manalangin sa kanila, siguradong ang Diyos ay makikinig sa atin. Okay? Maalala natin yung kwento doon na merong isang judge, merong isang babae, or I don't know if it's widow, na laging pumupunta sa isang judge or hukom. Lagi niyang hinihiling yung na nawa yung katarungan na igawad sa kanya. Araw-araw niyang pinupuntahan. Anong ginawa ng judge para hindi na babalik na kukulitin siya? Ginawad niya ang katarungan doon sa matandang yun. So kung ang hukom na yun na hindi mananampalataya ay ginawad ang katarungan sa babae ngayon, how much more yung ating amang nasa langit? Okay, na kapag tayo mga mananampalataya ay sama-samang nanalangin at hingin sa Kanya para sa ating bansa, sa ating kapitbahay, sa ating classmate, sa ating kamanggagawa, ay igagawad din niya. Okay? So, in short din, ang prayer natin ay hindi na pang 1 minute, pang 5 minutes. Siguro ang minimum na natin na panalangin ngayon ay 15 minutes. Kumbaga, dadami na yung oras na gugugulin natin, makikipag-usap sa Panginoon. Kasi hindi na tayo pang na lang, pang sarili, pang pamilya. Family mo nga pangalang pag i-pray mo, baka abot na ng 5 minutes. So, if we're going to include others, isumamo natin yung pagsusumamo ng ating mga kapatiran, yung kanilang mga prayer requests, abot na tayo malamang ng 30 minutes, no? 1 hour. Hindi na tayo mananalangin na, Lord, alam mo na kung ano ang nais namin. Kapag mag-isa na tayo, sabihin natin ano yung panalangin natin. Yung panalangin na, Lord, alam mo na po ang kalooban ng bawat isa. Yun yung kung panglahatan, okay? Pero kung mag-isa na lang tayo, we have to say it. Okay? Kung anong kasalanan natin, ask natin ng forgiveness, we have to verbally say it. The same is true with our Thanksgiving. Ano ba talaga yung pinapasalamatan mo kay Lord? Hindi na yung, Lord, salamat po sa lahat. No. Isa-isahin natin, count our blessings. Okay, Lord, salamat na safe po ako nakarating. Lord, salamat po na nung bumili ako ng damit ko, ang bilis kong nahanap yung binibili ko, hindi na ako napagod. Lord, salamat po na nung pumunta ako, ganito, kumuha ko ng clearance. Ang bilis, hindi ako nahirapan, hindi mahaba yung pila. Lord, salamat na nung pumunta ako sa ganito, may sasakyan agad. Pagdating ko sa bahay, sakto na umulan, hindi ako naulanan. Mga ganon, yung pasasalamat natin sa Panginoon. Okay, hindi yung sa lahat-lahat. Yun pagka pangkalahatan na prayer, yung maraming tao, kasi hindi natin alam naman yung lahat kung ano yung pinapasalamatan nila. Okay? So, we have to say it and include
okay, yung lahat sa ating panalangin kasi ito ay mabuti at dito nalulugod ang Diyos sa atin. Yung anak ni David, okay, si Solomon, nung nanalangin siya, hindi para sa kanyang sarili ang kanyang panalangin. Nanalangin siya na mapamunuan niya ang buong Israel ng maayos. So, para sa lahat yung kanyang panalangin. And the Lord granted it, and lahat ng hindi niya hiningi, okay, ay ipinagkaloob sa kanya. Good health, mahabang buhay, kayamanan, yun ay ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Dahil nalugod ang Diyos sa kanya. So, we should also pray na nalulugod ang Diyos sa atin. Shall we end in prayer? Lord, salamat, napakabuti mo. Thank you for this devotion, O God, na ipinakita mo na sa amin paano ka malugod. Sa pamamagitan ng aming pagdulog sa iyo, sa pangangailangan, pagsumamo, panalangin at pasasalamat ng lahat ng tao, lahat ng kapatiran, kapitbahay, kamag-anak at kaibigan namin. Salamat, Panginoon, nawa ay matuto kami, O Lord, na manalangin ng pangkalahatan, hindi pang sarili lamang namin. Salamat, Lord, sa araw na ito, sa lahat po ng aming gagawin, Lord. Ingatan mo po kami at gabayan, bigyan mo kami ng karunungan. Dinudulog din po namin, Lord, ang aming mga leaders ng aming bansa. Lord, napagkalooban po sila ng wisdom to govern us, O Lord. Paano nila gamitin ang resources ng aming gobyerno upang, Lord, umunlad din po ang aming ekonomiya. Salamat, Lord. Give them strategies, Father God, paano namin ma-overcome ang problema sa aming ekonomiya. Salamat, Ama. Sa iyo po ang paburit, pasasalamat. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Thank you. God bless us all.